The second largest archipelago in the world, the Philippines, is made up of 7,641 islands. For over 36,000 kilometers of pristine white beaches, the Philippines has more to offer for visitors than sandy stretches. From its chaotic capital Manila and crumbling colonial towns to island hopping and volcanic vistas, the Philippines offer history, culture, nature, and adventures in spades. Are you ready to explore the beauty of our country? May 6 na kultura ang mga Pilipino, at ito ay ang wika, paniniwala, tradisyon o kaugalian, kasuotan at relihiyon. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan sa paghahatid at pagtatanggap ng mensahe. Sa Pilipinas, may iba't ibang uri ng wika na ginagamit. Ito ay ang mga sumusunod: Filipino, Tagaytay, Ilocano, Pangasinan, Kapampangan, Bicolano, Hiligaynon, at Waray-Waray. Luzon. Ang Luzon ang punong isla ng Pilipinas. Mula sa mga cobblestone na kalye ng kolonyal na bayan ng Vigan hanggang sa mataong metropolis ng Maynila, hanggang sa rice terraces ng Manawe, kung saan matatagpuan ang upuan ng pamahalaan, at kung saan ang mga pinansyal at komersyal na kabisera, pati na rin ang pambansang kabisera ng Pilipinas ay matatagpuan dito. Isa sa mga pinakakakaiba kung saan ang mga tuluktok ng bundok at mga bulkan ay nagtatagpo ng milya-milya ng baybayin. At ang mga katutubong kultura ay hinahalo sa kasaysayan ng kolonyal na Espanyol. Ang mga lalawigan sa Luzon ay may kani-kanilang paniniwala o ipinamana galing sa ating mga ninuno. Kinikilala ang rehiyon bilang isa sa may mayamang kultura sa iba't ibang larangan. Ang bawat lalawigan ay may pagkakakilanlang kultura na maaari nating ipagmalaki. Ito ay makikita sa mga pagdiriwang, pagkain, makasaysayang gusali, sining at marami pang iba. Mindanao. Ang Mindanao ang napakalaking isla sa paanan ng kapuluan ng Pilipinas. Nasa maraming paraan ang sentro ng kultura ng bansa. Isang lugar kung saan sinasaka pa rin ng mga katutubo ang kanilang mga sinaunang lupang tinubuan, at ang mga Kristiyano ay nakatira pa rin kasama ng mga Muslim na unang nanirahan dito noong ika-14 na siglo. Dahil sa mga pag-aalsa laban sa gobyerno, pag-atake ng mga terorista at pagkidnap sa mga turista, pinapayuhan ang pag-iingat laban sa paglalakbay saan man sa isla, maliban sa mga isla ng Siargao at Camiguin, dahil isa ito sa mga pinakakaakit-akit na lugar na dinarayo ng turista sa bansa, at isang isla na may mas maraming bulkan bawat milya kwadrado kaysa saan man sa mundo. Visayas, ang hiyas ng Pilipinas. Ang Visayas ay tahanan ng isa sa pinakamaliit na unggoy sa mundo. Mayamang marine wildlife, nakakabighaning mga burol na tsokolate, bumubulusok ng mga coral reef, nagbabagang mga bulkan, at makatas na lutuing Pinoy. Dito unang itinanim ni Magellan ang watawat ng kanyang expeditionary party at inangkin ang kapuluan para sa kaharian ng Espanya noong 1521, at kung saan pinalitan ng Allied Forces ang laban sa mga Hapon noong World War II. Lumalangoy man ito sa malakristal na dagat sa gitna ng backdrop ng mataong metropolis, pag-akyat sa mga tulis-tulis na taluktok ng gubat o paglalakad sa mga daan-daang kolonyal na kalye, isa sa mga kultura ng Visayas ay ang sinulog. Dito ay pinapakitang gilas ang iba't ibang mga kasuotan na mayroon ng mga Bisaya,
At ito ay ang pagsasayaw na inaalay para kay Mama Maria at ng batang anak niyang si Santo Niño. Ang Visayas ay may malawakang nakikibahagi sa kulturang pandagat na may malakas na tradisyon ng Romano Katoliko na pinagsasamahan sa mga elemento ng kanilang kultura sa pamamagitan ng mga siglo ng pakikipag-ugnay at kapwa pandarayuhan. Panay Island is a triangular island located in the western part of Visayas. It has a diameter of about 160 kilometers or 99 miles. It is divided into 4 provinces, namely Aklan, Antique, Capiz, and Iloilo. Guimaras Province is located very close to the southeast coast. Panay is the only island in the Visayas that does not have an island name in its state. Panay Island is bisected by the Central Panay Mountains. The island has many rivers, the longest being the 168-kilometer Panay River, followed by the Halaur, Aklan, Sibalom, Iloilo, and Bugan rivers. Sa Isla Sang Panay, ang hambalanon nagasentro lang sa Hiligaynon, karay Aklanon kag Tagalog. Kung kaisa, nagagamit man kita diri sang ginatawag na non-verbal communication ukon senya sanay. Bantog diri ang paggamit sang mga tudlo, mata kag bibig sa pag-istorya sa iban nga tawo. Base sa opinyon sang pumuluyo sa tag-sa nga mga lugar diri sa Panay, kilalagid ang mga Ilonggo kag Ilongga sa pagiging malambing. Suno sa ila bisan akig malambing sa gihapon. Dugang sang iban, hindi man malikawan ang mga gakalain-lain nga mga hambalanon tungod sa lain-lain nga lugar nga ginhalinan. Ang mga tao diri sa Panay mga malimpyo, maalaga kag nagahalong gid sa kalawasan. Sa subong nga tion, nakahiligan na gid sa mga pumuluyo ang paggamit sang skincare. Tungod diri naging sikat gid ang mga produkto nga mabakal sa mga mall. Wala tuo nga mga produkto parang sa ikamaayo kag ikalimpyo sang kalawasan sang isig ka tao. Makadto naman kita diri sa gakalain-lain nga selebrasyon sa Panay. Madamo nga mga festival ang ginaselebrar. Kalakip sini ang pag-ululupod sa mga tao para maghinugyaw, magsinadya, kag magkinaon kaupod ang mga pinalangga sa kabuhi. Luwas sa mga fiesta nga gakatabo sa tagsa ka mga lugar, madamo man nga mga pagkaon nga bantog ang Isla Sang Panay. Isa na diri ang pagbudol fight, pika-pika or ang ginabakal sa kilid-kilid. Lechon, bangros, sinugba nga baboy ang mga pili nga mga pagkaon nga nakahiligan sa mga tao. Luwas dira, mahilig man sa mga matamis nga mapagkaon ang mga tao sa Panay. Hilanat, amo ini ang pagsaka ka temperatura sang isa ka tawo. Sibin, balanyos kag mga herbal nga medisina ang ginagamit pangsagang sa muni nga problema. Pag-aistoryahan naman naton ang birth rituals diri sa Isla Sang Panay. Sikat diri ang ginatawag naton nga madrona. Ano kaya ang madrona? Amo ini ang isa ka tawo na hindi lisensyado pero nagapabata sa mga gabuso. Nagagamit ini sa mga herbal na medisina para matatap ang kasakit na ginabatsyag samtang gapaminata. Luwas diri may ara man sa Panay na ginahalad ang bata 3 ka bulan matapos ini ibunag sa kalibutan. Pagpakilala sa mga nagpalahuway o kung nagkaramatay nga pamilya ang rason sang muni nga ritual. Di sa Panay, madako gate nga bagay ang pamilya. Nakahiligan sa mga tao ang pag-ululupod kaon sa restaurant o kung sa sulod ka paninalay. Luwas sa masinadyahon nga pagsalo-salo, dako man nga bagay ang pagbanding o kung paglagaw-lagaw sa ibang lugar kaupod ang pamilya. Ang pagpati sa mga tao sa Diyos wala gid nagadula. Makita gid naton ang tama kahugot nga pagtuo sa mga tao sa Diyos. Aktibo nga partisipasyon sa simbahan, pagparada sa mga prosesyon, kag ang pagtuo nga hugot ang mga kalabanan nga oryentasyon sa mga tao diri sa Isla Sang Panay. Diri sa Panay, kada masakit hindi gid madula ang mga pamahiin. Sakit sang tiyan, nausog ka na. Kasuka-suka, kasi nakatapak ka sang puso. Ini ang mga ginapamatihan sa mga iban nga tao. Check out. Amo ini ang isa sa mga ginaobra sa mga tao diri sa Isla Sang Panay. Luwas dira, bantog man ang mga pangluya or ang pagkadto sa mga manog hilot.